Okay, class. So again, good afternoon. So I will also be discussing this topic, communication for work and academic purposes. As I have mentioned during our the first day of our class, Com 1100 is not only about speaking, di ba? It is also about writing. Writing about what? Writing official documents such as business letters, memos, etc. Kasi this subject does not only won't only teach you how to speak properly in front of an audience, but of course, it also aims you to prepare you for your future professional work. Kasi dapat as an employee of any office, you should know how to write business letters, emails, memos, or yung minutes of meetings na binabanggit ko lagi sa inyo. Okay? So this is actually included in your final term. This is part of your final term. Communication for work and academic purposes. So for this recorded video lecture, you will be learning about writing business letters, memo, minutes of meeting. So nirecord ko na siya kasi nga puro class, tawag dito, class suspension naman. So dapat kasi ay yung isang araw na allotted natin for face-to-face ay mag-discuss pa tayo face-to-face, eh nananakaw pa yung oras. O dahil nga din sa mga university activities na yan, na hindi naman of course, hindi pwedeng sumunod na sa memo dahil nga naka-memo yon, okay? So now, let's talk about business letters. Pagka sinabi nating business letters, ano ba kasi yung mga laman nun? At saka ano ba yung mga parts at ano ba yung usual na nakasulat doon? At paano siya ay sinusulat? Okay? So, business letters, it actually includes, syempre, andyan, unang-una yung date. And importante talaga kasi yung date, lalong-lalo na sa mga government offices that, sa amin kasi meron kaming protocol na once receive mo yan, dapat after 3 days ay mabigyan mo na siya ng sagot or action. Ganon. You should always indicate the date. And of course, the complete name of the recipient, sino ba yung sinusulatan mo, ano ba yung position niya, at saang organization ba siya nagtatrabaho. And of course, pagkatapos nun, yung greetings mo na or yung salutation. You have also to be specific doon sa mga salutation na yan, lalong-lalo na yung mga boss. So you should know if they are already a PhD holder. If such is the case, you should address them as doctor. Okay? Then of course, the body of the letter, doon na naka-indicate yung purpose na kung bakit ka sumulat. Okay? Of course, syempre hindi naman basta-basta susulat ka na lang na, hindi ba? Na I'm writing this letter to, etc. Ganon. Dapat meron ka munang proper greetings, appreciation. Ayan, okay? And of course, bago mo sabihin yung intention mo talaga bakit ka sumusulat. Okay? Then, syempre, pagkatapos ng body, you have the closing. So, dito na yun, tawag dito, like for example, sincerely yours, gano'n, or uh, very truly yours yung tinuro ko sa inyo dati na ginagamit namin dito sa CLSC to close our letter. Okay, so pagka truly yours ang gagamitin mo, ibig sabihin, yung sinusulatan mo ay mas mababa yung position sa'yo. Pero pagka very truly yours, of course, mas mataas yung sinusulatan mo. Ganun siya. Diba? If you can actually remember, then of course, you have to write your name. Ayan, diba? Very truly yours, Maria Lloyda de Irabagoa. Then of course, huwag niyo kakalimutan yung signature. Okay? O iba, nilalagay pa yung contact details. So ano pa? So, syempre, pagka sinulat mo siya, business letter. Kasi pagka business letter talaga, it is a formal letter. Kaya nga dapat, it should be written in a way that it is brief. Kasi nga business pagka sa business kasi, hindi ba, importante, mahalaga ang oras nila. O kahit saan naman di ba? It should be brief, clear, and organized. So, dapat straight to the point. Okay? Kasi formal, it is straight to the point. You do not use vague words. Yung mga words na mahirap intindihin o kaya tawag dito na medyo malabo, okay, that are open to multiple interpretations. So gagamit ko talaga na the way you should write the business letter should be straight to the point to avoid, of course, na misinterpret ka and avoid lengthy structures and sentences. Pack with details. So, when you bobombahin mo yung letter na kung anong sinasabi mo, dapat straight to the point lang at klaro.
And syempre, since it is a formal document, dapat ang tone mo should be polite and formal. So, di ba, lagi ko tinuturo sa inyo yun? Kahit sino yung kausap nyo kahit saan, your tone should always be polite and formal. Okay? Especially in writing official letter. So, there are three ways how to write a letter. Use a format. We have the block, the modified, and the semi-block. So, paano ba sila nagkakaiba? Di ba? Pagka sinabi nating block format, or full block yung tinatawag namin, ito yung ginagamit namin dito sa CLSU. Full block kasi yun yung pinaka-formal. So, lahat siya ay flush left. Yun siya. So, walang indention na nakikita nyo. Pagka modified block na lang, there is a slight indention na. So, makikita nyo dyan, dito sa, yung sincerely niya ay indented na. Okay? And pagka semi-block naman na, so, yung mga paragraphs niya in between, ay yung first line is indented na. Yung sincerely ay naka-flash na siya sa right. Ganon. So kami dito sa CLSU, tayo, yan. Ginagamit natin yung full block. Yan. Kasi it is very formal. Okay? So nakita nyo yun. Kanya-kanyang style and katulad kami. Yung first name binubolden namin and yung sa may greetings. So, Dear Director Oseliada, di ba? Naka ano siya, naka bold din. So, titignan nyo din, apply technical writing, pagka yung sinulatan ninyo, yung pangalan niya is naka all caps, dapat yung pangalan na sumulat ay all caps din. So, ibang usapin na yan, but it actually concerns technical writing. Yun yung mga bagay na titignan nyo. Okay? Then, ngayon, ano naman yung kinaibahan ng pagsulat ng isang business letter sa isang email? Diba? Of course, first and foremost, it is actually much shorter. Pero specifically, syempre, diba, siguro naman nakatanggap na kayo ng email at nagsend na din kayo ng email. Syempre, you have to identify your recipient and the subject kung saan patungkol yung email ninyo. Okay? And of course, you should start always your letter in a greetings. Okay? So, kami naman sa CLSU, greetings from the Central Luzon State University. Yan. Ganun. O yung iba naman, pagka hindi naman official yung ano nila, email nila, medyo personal, ganun. I hope you are well. Diba? I hope this letter finds you well. May ganun pa sila. O nabagit ko na kanina, identify your purpose o yung subject do sa part ng email, di ba? And of course, you should end your email with a thank you. Of course, with the your complete details. So, syempre, ang dapat nyo laging tatandaan pag kayo ay mag-send ng email, reviewin nyo lagi letter nyo muna bago nyo i-send. Kasi baka mamaya sabihin nyo, meron kayong attachment na binanggit sa letter na this email is attached is the invitation letter, ganun-ganon. Tapos hindi nyo naman pala na-attach yung letter. So, yun, para ma-remind kayo ano yung mga dapat yung isama sa email ninyo. Okay? And of course, tingnan nyo din, basahin nyo din muna kung polite ba yung pagkakasulat nyo doon sa email na ginawa ninyo. Kasi di syempre, di ba, ma-observe naman yan ng reader eh, if your email is written in a polite manner. So, bago nyo i-send, basahin nyo muna, baka mamaya kasi yung tone ay, yung pagkakasulat nyo ay hindi maganda or hindi siya polite. Okay? So, yun. Paano ba? Bibigyan ko yung example ng email. Ito yung email ko doon sa executive director ng Land Bank. Anong mga heads ng mga agencies na in-invite namin sa training. Kasama na yung pinaka-general manager ng Land Bank Countryside Development Foundation, isang malaking company na attached office ng Land Bank of the Philippines. So yan, tignan nyo, di ba? Very short lang, how did I open? Di ba? Dear sir, yan, kasi mga lalaki sila. Greetings, usually ang nilalagay ko pa dyan, greetings from the Central Luzon State University. Ayan, pwedeng ganon, iniklian ko lang kasi kaya greetings na. So straight to the point ko, sinabi yung ano ko, o, di ba? Hindi ko basta sinabi yung purpose ko. Di ba yung purpose kasi, declaration ng purpose ko is actually here in the uh, third line. So, kung ang unang bibilangin mo yung greetings, yung we have scheduled another batch, hindi ko muna sinabi yon. Nagpasalamat muna ako. O,
Nagpasalamat muna ako for supporting the last training which we have conducted last time. O syempre, express ko muna yung gratitude ko para naman matuwa muna, hindi mag-invite ka na agad, di ba? So, saka ko pala sinabi na meron naman kaming panibagong batch sa training at ini-invite ko naman sila, yung agency nila na umattend doon sa training namin. And then, of course, so hindi ko na lang siya basta kinlose na how to properly close it, di ba? Yung sincerely yours, meron pa akong with best regards at saka yung we look forward to hearing a positive response from you regarding this invitation. So, di ba, yung yung content na yan ay nakatulong pa siya na kumbaga maging mas maganda pang basahin at naka-add siya sa politeness at pagiging grateful. O, di ba? So, yun. So, I hope you will use this as an example to write an email. But of course, I won't require you to write, but maybe in your future work. Okay? So, ngayon, alam niyo na kung paano gumawa ng business letter, ano yung dapat isulat, at saka lang magsulat ng email, ano dapat ilagay, paano siya dapat isulat. Ngayon, pupunta tayo sa isang importanteng document na piniprepare ng mga offices, which is the memorandum or memo. Ito kasing memorandum na yan, dito nakasummarize or nakasummarize or nakasulat yung mga pinag-usapan during meetings. Importante yan, yung mga memo na yan kasi lalong-lalo na, like for example, may mga bagay kayo na napag-usapan na before at na-brought up na naman sa sumunod na meeting. So, ang gamit ng memo doon is that hindi nyo na kailangan pang tawag dito, pagdesisyonan pa yung isang bagay kasi nga with the help of your memorandum na record nga ng proceedings ng meeting ninyo, makikita nyo na yon yung kung ano ba yung desisyon na ginawa ng grupo na yon. Na like for example, wala ka ba doon sa company mo, then yung may isang case na nangyari na wala na yung mga kasamahan ni- nyo na matatanda, ayan, pwede nyo gawing reference yon kung paano sila nag-come out doon sa decision na yon. Hindi nyo na kailangan pang mag-deliberate na kasi yung solusyon na hinahanap nyo ay nakasulat na doon sa memorandum na itinago ng mga naunang secretary doon sa offices ninyo. So, ganun ka-importante yung memo. It actually saves you time, specifically in terms of making big decisions or even small decisions kasi nga it saves you time, hindi nyo na kailangan i-deliberate yun. Andun na yung napag-usapan at pinakikita niya na kung ano yung decision na ginawa nung time na yun to resolve the problem. So, yung memo, ay, mali pala ito.